Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod ay magbabahagi ng salita ng Diyos at ang ating pong ah, pag-uusapan ngayon ay ang The Miracle of God's Favor. Ang ating pong talata o scripture ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 9. Aking pong babasahin sa Tagalog. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Doon po sa salitang ito, makikita po natin kung gaano yung pagmamahal o napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa una pa lang po ng talata, sinasabi na doon sa atin ng ating Panginoon yung masaganang habag ng Diyos. So, bakit nga po napakamasagana ng habag ng Diyos sa atin? Sa kabila po ng ating mga pagkakasala, sa kabila po ng lahat ng ating mga pagkukulang o sa ating mga nagagawang hindi kaaya sa kanyang banal na harapan, nandun pa rin po na inibig niya tayo. Sinasabi nga po sa salita ng Diyos sa John 3:16 na ipinagkaloob niya mismo yung kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay maligtas. Una na nga po dito na tayo ay minahal niya bago pa natin minahal ang ating Panginoon. So ang nais lamang po natin gawin ay tanggapin siya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay upang maranasan po natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Ngayon, ano po ang isa pang nakapaloob sa mga talatang ito? Binuhay po tayo ng Panginoon kasama si Kristo. Naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon nung tayo po ay makipag-isa sa Panginoong Hesus. Sinabi pa nga po doon na tayo ay kasama niyang mamumuno sa kanya pong kaharian. Isa sa pinakamagandang halimbawa ay yung pagmiminister ng Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao upang abutin niya at upang siya po ay maging isang buhay na patotoo sa bawat isa po sa atin kung paano natin lalakaran yung kaloob ng Panginoon sa bawat sa atin bilang isa pong lingkod o anak niya. Napakadakila po ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So bilang isa pong Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang sarili niyang Diyos o tagapagligtas nang siya po ay ating kilalanin, nawa hindi po doon napuputol yung ating relasyon sa ating pong kapwa. Ibahagi po natin kung paano po natin naranasan yung walang hanggang pag-ibig at biyaya ng Diyos na naranasan natin sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa Kanya. Sinasabi po rin dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tunay nga po na napakahalaga na sa ating pong pamumuhay, nandoon na tayo ay manalig, na tayo ay magtiis, at manampalataya tayo na sa takdang panahon, sa kabila po ng ating mga paghihirap na nararanasan, sa mga pagsubok na ating pong napapagdaanan, nandoon po na sinasamahan tayo ng Panginoon, hindi lang sa kasaganahan ng ating buhay, maging sa ating pong mga pagkadapa, sa ating mga problema. Kaya tayo po bilang lingkod ng Diyos, sa pamamagitan po ng mga kaligtasan o sa pamamagitan ng mga pagpapala na ating natatanggap, lagi po nating tatandaan na ito ay nagmumula po sa Panginoon. Hindi po natin to dapat tinitake as credit po para sa atin. Sinasabi po doon sa mga huling talata ng ating pong ang salita ng Diyos, sabi po dito, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So hindi po tayo naligtas dahil po sa atin. Naligtas po tayo dahil yung po yung tinatawag na regalo ng Panginoon ito sa atin, greatest gift sa atin ng Panginoon na hindi po natin to hiningi, kusang binigay ng Panginoon sa atin. Nandun na lamang po na ito po ay ating tatanggapin o hindi. Sinasabi pa rin po dito, hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So,
Sa lahat po ng ating ginagawa, kung tayo man po ay ligtas, tayo man po ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, marami po tayong nababahaginan, hindi po natin kailangan magmalaki. Dahil po, ang lahat ng ating nararanasan, at maging ang ating kaligtasan, maging ang pag-ibig natin, ay nagmumula po ito sa Panginoon. Lagi tayong manahan at manatili sa ating Panginoon nang sa gayon, makamtan at maramdaman natin sa araw-araw at bawat oras ng ating buhay, yung pag-ibig na kailanman ay hindi magmamaliw. Yun po yung pag-ibig ng Panginoon. Nais pong ang challenge nga po sa bawat isa sa atin, na handa po ba tayo na ipagkaloob yung ating buhay? Handa po ba tayo na magmahal ng ating pong kahaway? Handa po ba tayong magpatawad sa mga tao na hindi po talaga sila dapat patawarin? So, yun po yung mga nagiging hinder po sa atin, na yun po yung challenge sa atin sa talatang ito. Kung ang Panginoon nakuha na tayo ay patawarin, gayon din po na tayo ay dapat na marunong magpatawad. So, yung dakilang pag-ibig at biyaya at habag na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ito rin po yung ating ipamana sa ating kapwa. Maraming salamat po. Muli, mapagpalang gabi. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila, sinasamba at pinapasalamatan. Salamat po sa pag-ibig, sa kaligtasan at sa inyo pong habag sa amin. Dahil sa kagandahan yung loob, kami pong lahat ay naligtas. Kami pong lahat ay makakasama nyo dyan sa kalangitan upang ipagbunyi ang aming pong katagumpayan, dahil po kami ay nagsumikap, dahil po kami, Panginoon, ay ninanangan sa inyong banal na salita. At kami nga po, Panginoon, ay patuloy nalalakad sa mundong ito ng may kadakilaan, ng mayroon pong kabanalan sa inyo pong dakilang pangalan. Muli, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maligayang Pasko po sa ating lahat. God bless po.